Magandang umaga mga bata. Para sa ating bagong aralin ngayong umaga ay ating tatalakayin ang tungkol sa paglalarawan sa tauhan at tagpuan sa kwento. Ngunit bago yan, ay atin munang aalamin o babasahin ang mga layunin natin ngayong araw. Pakibasa lahat sa pagtatapos ng aralin, kayo na mga mag-aaral ay inaasahan Natutukoy ang pangunahing tauhan at tagpuan sa kwento. Nakabubuo ng isang talahanayan na nagpapakita ng paglalarawan sa tauhan at tagpuan ng kwento at naibabahagi ang damdamin at kahalagahan ng tauhan at tagpuan sa kwentong binasa. Ngayon mga bata, inuulit ko na ito ang ating mga layunin sa araw na ito at ito ang siyang magsisilbing guide sa ating aralin ngayong umaga. Naiintindihan? Ngayon, dahil mayroon na kayong mga layunin sa pagkatuto, ay magkaroon tayo ng aktibidad. Hahatiin ko ang klase sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Ngunit sa nakikita ko, maliit lang ang pangalawang pangkat. Bibilangin ko muna. 1, 2, 3, 4, 5. At unang pangkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, maaari bang lumipat si Jean dito? Okay. Okay. So, ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Ngayon, ang gagawin ninyo ay gagawa kayo ng isang pagsasalula. Ngunit bago yan, atin munang babasahin ang kwento. Ang kwento ay pinamagatang pagtulong at pagsisikap na ito ay sariling kanta ni Maria Teresa G. Mateo. Mga bata, i-focus ang iyong atensyon at sabay-sabay natin basahin ang kwento. Pagtulong at pagsisikap ni Maria Teresa G. Mateo. Sabay-sabay. Pagtulong at pagsisikap ni Maria Teresa G. Mateo. Si Brent ay Isang manunulat. Sabay-sabay, basahin ang lahat. Si Brent ay isang manunulat. Nagtungo siya sa Marawi upang isulat ang mga nangyayari dito pagkatapos ng matinding sagupaan. Maraming gusali, kalye at kulay ang nasira. Ngayon mga bata, sino nga ulit ang isang manunulat? Please. Si Brent po. Tama, si Brent ay isang manunulat. Saan nga ulit siya nagtungo, Rose G? Sa Marawi. Tama, nagtungo siya sa Marawi. At ano ang nakikita niyo doon? Simi. Tama kayong lahat mga bata. Ngayon, bago tayo dumako sa isang pang pakinggan ng kwento, ating po nakaalamin na ang ibig sabihin ng salitang sagupaan ito ay tumutukoy sa matinding pag-aaway ng dalawang lugar na may matinding alitan. Naintindihan? Opo. Ngayon, ito ang susunod na kanina. Basahin na sabay-sabay. Kalunos at nakakatakot ang pangyayari sa lugar na ito. Pahayag ni Brent. Maraming tao ang nawalan ng bahay, kaya nagkalat sila sa daan at namamalimos. Ngayon, bago ulit tayo dumako sa isang pagpahina, ay atin po nang aalamin ang ibig sabihin ng salitang kalunos-lunos ay may nasitahulugan na kaawa-awa. So, nakita ni Brent na ang lugar sa Marawi pagkatapos ng matinding sagupaan ay kaawa-awa sapagkat maraming tao na nagkalat sa daan at namamalimos. Naintindihan ba mga bata? Opo. Okay, dumako naman tayo sa isa pang pakinggan ng kwento. Basahin na sabay-sabay. Kuya, tawag ng isang Pinateo Hushusin na nagmamakaawa. Palimos po ng pambili ng pagkain. Pinagmasdan niya ito. Mataba at mas malakas pa ito sa kanya. Bakit hindi ka naghahanap buhay? Halika at kumain muna tayo. Habang kumakain, pinanatoon nila ang tindera ng isang matandang babae, ngunit malisipa ang kilos at masayahin ito. Ngayon, bago tayo ulit dumako sa isa pang pakinggan, ating aalamin na ang kasing kahulugan ng salitang gusgusin ay madumi. So si Brent, nilapitan siya ng isang bata na madumi at sabi ng bata, "Kuya, pahingi ko ng pera, pambili ng pagkain."
So, ang sinagot ni Brent sa kanya, bakit hindi ka nakahanap buhay? Pero, inalok niya na ang pagkain ng bata kasi nagugutom ng bata. Naintindihan mga bata? Opo. Galing. Ngayon, ating alamin ang susunod na nangyayari. Sabay-sabay basahin. Tingnan mo ang bida-bida. Hindi siya namamalimos. Nagtatrabaho siya. Natutulungan pa niya ang mga gutom na tulad natin. Ikaw, anong alam mong gawin? Tanong ni Brent. Sa palagay mo, Jenny, ano kaya ang alam gawin ni Alvin? Okay, tumayo ka, Jenny. Okay, ang sabi ni Jenny, ang alam gawin ni Alvin ay mamamalimos. Pero sa tingin mo, Yamya, sa tinanong ni Brent, Alvin, anong alam mong gawin? Ano kaya ang isasagot ni Alvin? Ano kaya ang isasagot ni Alvin kay Brent? Ano ang alam mong gawin? Hindi kahit ano lang. Okay, ang sabi ni Jenny kanina na si Alvin ay alam ang panglilimos. Pero ating titingnan kung ano pa kaya ang sasagot ni Alvin. Pakibasa ng sabay-sabay mga bata. Marunong po ako maglinis ng sapatos. Nahiyang sasagot ni Alvin. Halika at mamili tayo ng mga panlinis ng sapatos. Pahihiraman kita ng pera idadagdag natin sa pera. Ani Brent. So ayun, magaling pala ang batang si Alvin na maglinis ng sapatos. Pero sa tingin mo, Liza, may magpapalinis kaya sa kanya? Knowing na siya ay isang batang matuli, may magpapalinis kaya ng sapatos sa kanya? Okay, sabi ni Juliza, meron daw magpapalinis. So tingin mo kaya, Art, may magpapalinis kaya kay Alvin knowing na isa siyang batang matuli? Sa tingin ko po ay oo, dahil marami po mga tao ang naawa sa kanya ay maliligo. Okay, maraming salamat sa inyong opinion at inyong malalaman sa susunod na pahina. Pakibasa ng sabay-sabay. Isang turista ang inalok ni Brent na magmalinis ng sapatos. Bumayag naman ito. Palibhas ay mahusay ang pagpapalinis ni Alvin sa mga sapatos, ay binigyan siya ng malaking tip. Pagkatapos nito, sunod-sunod na ang pagpapalinis ng sapatos kay Alvin. Ayun, sunod-sunod na pala ang nagpapalinis ng sapatos kay Alvin sapagkat ano unang strategiya na ginawa ni Alvin? Di ba siya mismo ang nag-alok sa isang turista na magpalinis ng sapatos. At dahil doon, nakita ng turista na ang batang to ay magaling palang maglinis ng sapatos. Kaya binigyan siya ng malaking tip. Alam niyo ba yung malaking tip mga bata? Yung pera, malaking pera. Tama. So, ano kaya ang susunod na mangyari? Ating malalaman. Basahin na sabay-sabay. Ito na po ang perang pinambili ninyo ng mga gamit ko sa paglilinis ng sapatos. Maraming salamat po. Nandiyan sa akin, Alvin. Ngayon ikaw ay may anak buhay na. Hindi ka na mamalimos. Magpatuloy ka sa pagsisikap para makatulong ka sa mga magulang mo at makaangat kayo sa hirap. Masaya ang kita ni Brent. So ayun, dahil marami nagpapalinis kay Brent kasi mahusay pala talaga siyang maglinis, nakapagbayad na siya ng pera na pinahiram ni Brent sa kanya para ibili ng kanyang gamit sa paglilinis ng sapatos. Naiintindihan pa ba mga bata? Opo. Okay, sabi ulit. Pakibasa ng sabay-sabay. Naku, maraming salamat po. Natutuwa ang sabi ni Alvin. At doon nagtatapos ang maikling kwento na pinamagatang pagtulong at pagsisikap na sariling takha ni Maria Teresa G. Mateo. Ngayon ang tanong ko, bakit kaya ito ang pamagat ng kwento, pagtulong at pagsisikap? Okay, Harley, maaari ka ba magbigay ng opinion kung bakit iyan ang pamagat, pagtulong at pagsisikap? Para po sa akin, bakit yan yung title ng kwento kasi sa kwento po is yung bata ay nagsumikap sa pagtatrabaho at saan wala siyang mga Jesus sa kanyang mga araw-araw na lusubin sa mga paraan ng mga hamon sa buhay. Kaya ayun, nagsumikap, Okay, maraming salamat, Harley.
Okay mga bata, ito ang naging pamagat pagtulong at pagsisikap, di ba? Unang-una, tinulungan ni Brent si Alvin. Pagkatapos si Alvin na tinulungan ay nagsisikap din. Kaya hindi na siya namamalimos sapagkat may hanap buhay na siya. Naiintindihan ba ang kwento? Opo. Ngayon, sa sinabi ko kanina na magkakaroon tayo ng aktibidad, gagawa kayo ng isang pagsasadala. At ganito ang magiging, at ito ang inyong mga criteria. Para sa pagganap ng mga tauhan, bibigyan ko kayo ng 30 puntos. Sa kalikasan at kabuuan ng tula, bibigyan ko kayo ng 20 puntos at ang total nito ay 50 points. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa pag-prepare ng inyong isa sa tula. Sige na. Tungkol sa sige na, 5 minutes. Ang inyong 5 minuto ay sisimula na. May mga katanungan ba ng pangkat? May mga... Opo. Opo. Ito po ang isa sa dula niyo po. Okay mga bata, meron na lang kayong 3 minuto. Okay mga bata, tapos na yung 5 minuto. Magsisimula tayo sa unang pangkat. Unang pangkat, ang unang pagkakasal. Pangalawang pangkat, maaari na ba kayo? Maaari na kayo.
Art, Janko, Jaya, Rose Jean, maaari na kayo umupo. Magsimula na ako ng pagkas. Pagtulong at pagsisikap. Si Brent ay isang manunulat, nagtungo siya sa Marawi upang isulat ang mga nangyayari dito. Pagkatapos ng matinding sagupaan, maraming gusali o kalye at tulay ang nasira. Maraming tao ang nawala ng bahay kaya nagkalat sila sa daan at namamalimos. May isang batang busbusin na lumapit kang Brent para humingi ng pagkain. Alimos mo, pagkain. Wala po akong pinain mo. Bakit alimos ka ba? Napakalusog mo yan. Tingnan mo nga yung tindera. Nagtatrabaho para may pangkain. Ano po bang maaari kong gawin para hindi na po ako nagtatrabaho iyo? Ano po bang trabaho binibigay niyo? Ano gusto mo? Galing po ako maglinis ng sapatos. Gusto niyo po maglinisan ko yan? Sige. Kaso wala po akong gamit. Sige, bibigyan kita ng pera para maipapili mo na sa gamit. Lakad po. Sige. Isang turista ang inalok ni Brent na magpalinis ng sapatos. Pumayag naman ito. Palibhasa ay mahusay ang pagkakalinis ni Alvin sa mga sapatos ay binigyan siya ng malaking tip. Pagkatapos nito, sunod-sunod na ang nagpapalinis ng sapatos ni Alvin. Lakad po. Wala ko yung pera yung tinulong niya sa akin. Ay, marami sa At mula noon ay hindi na namamalimos si Alvin. Okay, palakpakan ang unang pangkat. Para sa inyong pagganap para sa pagganap ng mga tauhan, bibigyan kayo ng 20 points. At para naman sa kalikasan ng kabuuan ng yung tula, ay bibigyan kayo ng 10 points. At ito ay napupunta ng pagkalulahay. Ha? Tama. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang pangkat. Isang araw, nagtungo si Brent sa Marawi upang isulat ang mga nangyayari dito pagkatapos ng matinding sagupaan. Nalunos-lunos at nakakatakot ang pangyayari sa lugar na ito. Pahayag ni Brent. Maraming tao ang nawala ng bahay kaya nagkalat sila sa daan at namamalimos. Uy, wala akong pera. Pasensya na. Pagkatapos ito, may isang batang tumawag sa kay Brent. Ito ay siya ay isang busbusin at nagmamakaawa. Ano ba ang pangalan mo? Ako po si Alvin. Saan ba ang mga magulang mo, Alvin? Wala na po ako magulang. Dali na kayo. Oh, meron kayo sa pagkain.
Alvin, nakikita mo ba yung matandang yan? Kahit na matanda na siya, gumagawa pa rin siya ng kanyang mga trabaho at nagtatrabaho siya ng mabuti. Dapat yan ang tularan mo, Alvin. Alvin, ano ba ang kaya mong gawin, Alvin? May trabaho. Marunong po ako maglinis ng sapatos. Ayun pala, marunong ka pala maglinis ng sapatos. Kung gayon, sasamahan kita at mamimili tayo ng mga gamit na palinis ng sapatos na makapagtrabaho ka. Tara. Magkano ba ito, ma'am? Sakto na ito. Yung brush pa. Opo, kasi maglilinis po kami ng sapatos. May kiwi. O, pabili ko na isang brush at isang kiwi. Ito na, Alvin. Tara, magkakawag tayo ng mga ibang turista para linisan natin ang sapatos. Isang turista na loob ni Brett na magpapalinis ng sapatos. Umayag naman Hindi na kayo. Magpalinis na kayo ng sapatos kay Alvin. Pagkatapos ito, sunod-sunod na ang nagpapalinis ng sapatos. Ayan, marami na ng customer, Alvin. Salamat po, Kuya, dahil sa inyo meron na po ako natutunan trabaho at saka po lang po ako ng kailangan. Hindi na po ako mamamalimos. Galing, Alvin. At ngayon na may trabaho ka na, matuto ka na mag-makeup. Maliwanag ba? Opo. At doon nagtatapos ang kwento. Ibigyan natin ng palakpakan ng dalawang pangkat. Para sa pagganap ng mga taruhan, bibigyan ko sila ng 25 puntos. At sa kalikasan ng kabuuan ng dula, bibigyan ko sila ng 20 puntos. A total of ngayon mga bata, base sa inyong isinadula at sa kwentong binasa kanina, paano natin ilarawan ang tauhan at tagpuan sa kwento? Yes, Emily? Okay, maraming salamat, Emily. Mga bata, ang tauhan at tagpuan, ito ay isang elemento, ito ay uri ng elemento ng kwento. Unahin natin sa tauhan. Ang tauhan ay isang elemento ng maikling kwento na tumutukoy sa mga tao na gumaganap o kumikilos sa bawat mahalagang pangyayari sa kwento. Kagaya ng sinabi ni Emily kanina, ang mga pangunahing tauhan sa kwento kanina ay sina Alvin at Brent. Ngayon, paano natin sila mailalarawan bilang mga tauhan sa kwento? Yes, Heart. Paano natin ilalarawan si Alvin at si Brent bilang mga pangunahing tauhan sa kwento? Sila po ang gumaganap. Ay, maraming Mga tauhan. Maraming salamat sa iyong opinion, Heart. Ngayon, mailalarawan natin ang tauhan sa kwento sa pamamagitan ng kanilang pananalita, ng kanilang kilos o galaw at damdamin. Kagaya na lamang sa pahayag ni Brent na, Kuya, palimos po ng pambili ng pagkain. So, mailalarawan natin si Alvin bilang tauhan na siya ang kanyang kilos ng pananalita ay kaawa-awa, tapos ang damdamin niya ay nais na siya ay kaawaan. Naiintindihan? Opo. Ngayon, sa pahayag naman ni Brent na ngayong ikaw ay may hanap buhay na, hindi ka na mamamalimos. Magpatuloy ka sa pagsisikap para makatulong sa mga magulang mo at makaahon kayo sa hirap. Ano kaya paano natin mailalarawan si Brent sa kanyang kilos ng pananalita, sa kanyang galaw at damdamin? Art, mailalarawan natin siya bilang Isa po siya masipag at mabuting tao. tama si Art. Mailalarawan natin si Brent na isang tao na may mabuting puso kung saan siya ay tumulong kay Alvin na para hindi na siya mamamalimos at sa dahilang yun, si Brent ay hindi na namamalimos sa daan. Naiintindihan mga bata? Okay. Ngayon mga bata, paano naman natin nilarawan ang pinangyarihan ng kwento? Yes, James. Ang pinangyarihan ng kwento. Sa saan ginagawa?
Oo, tama si James. Ating mailalarawan ang pinangyarihan ng kwento bilang tagpuan. Ang tagpuan, mga bata, ito ay siyang kung saan naganap ang kwento. So, kagaya kanina, di ba, sinakita ni Brent na marami sa pagpunta niya sa Marawi, may mga gusali na maraming gusali na sira, mga daan. So, ganun ang paglalarawan, detalyado, mga bata. Ngayon, mga bata, dahil alam niyo na ang paglalarawan sa taon at tagpuan, ay makakaroon tayo ng activity. Pumili kayo ng representante at pumunta kayo sa harapan. Yang dito at dito naman si Jean. Pumili kayo ng yung kwento. Pili namin doon tayo mga bata. Okay, para sa inyong gawain, pakibasa unang pangkat. Gumawa kayo ng talahalayan at ilarawan ninyo ang tauhan at ang tagpuan sa kwentong inyong binasa. Para sa pangalawang pangkat, Isulat ninyo sa manila paper ang mga mahalagang pangyayari kung saan sakot ang tauhan at tagpuan sa kwentong inyong binasa. yan yung kwento na. Miss Vicente, proceed na sa pagtataya. Igos, ma'am. Okay, maraming salamat sa iyong kooperasyon, mga bata. Ngayon, ay kumuha kayo ng isang kalahating papel sapagkat tayo ay makakaroon ng pagtataya. Ang gagawin ninyo ay gumawa ng Venn diagram at isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng tauhan at tagpuan sa isang kwento. Gagawin niyo lang ito sa loob ng 2 minuto at pagkatapos niyan ay ipapasa niyo sa harapan ang inyong mga papel. Okay, ako na ang magwawasto nito, mga bata, at bukas ibabalik ko ito sa inyo, okay? Okay. Bago natin tapusin ang ating pag-aaral, o dumako sa ating takdang aralin, ay itutulan na natin ang inyong mga score. Para sa unang pangkat, meron kayong 30 puntos. At para naman sa dalawang pangkat, meron kayong 45 points. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, kumuha kayo ng inyong kwaderno at isulat ang ating panuntog sa takdang aralin. Pakibasa muna ng sabay-sabay ang panuntog. Pumili ng isang kwento pamata at isulat ito sa iyong kwaderno. Ilarawan ang mga tauhan at tagpuan sa kwentong napili. Naiintindihan ba ang ating takdang aralin? Opo! May mga katanungan ba tungkol sa ating aralin ngayon? Wala na